Meron tayong Biblia, buksan natin ito sa Lumang Tipan, Deuteronomy chapter 7. So dito po ngayon, ating babasahin ang Deuteronomy chapter 7, verse 1 to 11, upang maihayag po kung ano po ang sinasaad sa Bagong Tipan. Ganito po ang sabi: kapag dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa lupahin na iyong pinaruroonan upang angkinin ito, at pinalayas ang maraming bansa sa harapan mo, Akiteo, Girgiseo, Amoreo, Cananeo, Perizeo, Hiveo, at ang Jebuseo na 7 bansang higit na malaki at makapangyarihan kaysa iyo. At kapag sila'y binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at matalo mo sila, ganap mo silang lilipunin. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mo silang pagpapakitaan ng away. Huwag kang mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae, huwag mong ibibigay sa kanyang mga anak na lalaki, o ang kanyang anak na lalaki, di ang kanyang anak na babae ay kukunin mo para sa iyong mga anak na lalaki. Sapagkat kanilang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin upang maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayoy, mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at mabilis kanyang pupuksain. Kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila: gigibain ninyo ang kanilang mga dambana, inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi, inyong ibubuwal ang kanilang mga sagradong poste, at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inaniwan. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Faraon na hari sa Ehipto. Dahil dito kilalanin ninyo na ang Panginoon ng Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. At pinaginigantihan ang mga nabubuot sa Kanya upang puksain sila. Siya'y hindi magpapaliban, kundi Kanyang gagantihan sila na nabubuot sa Kanya. Kaya't maingat mong tuparin ang utos, mga tuntunin, at mga batas na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Kung salita ng Panginoon, tayo manalangin. O Panginoon, ang mga nakasulat po sa Lumang Tipan ng iyong banal na kasulatan, ang siya pong iyong kapahiyagan sa Bagong Tipan upang maunawaan namin, lalo na po sa usaping kaligtasan ng inyong mga tao. Tulungan niyo kami na maibigay namin ang aming pakikinig, pangunawa sa inyong mga salita, at hiling namin ang iyong banal na Espiritu na siya pong magbigay sa amin ng kaunawaan. Ang salita ninyo'y Espiritu, maunawaan lamang ito sa paraming spiritual. Kaya dalangin namin, kayo po magbigay sa amin ng kaunawaan. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Bilang panimula po mga kapatid, magkaroon muna tayo ng konting Bible study. Yung talatang kabisado natin sa Bagong Tipan, kadalasan inaawit, na totoo, nag-compose din ako ng awit na ito, yung pong talatang John 3:16. Palagi ko naman siguro kahit hindi nyo nabuksan ang yung Biblia, pero para makatya kayo, buksan ninyo. Kung huwag tayo magkamali, magtatanong lang po ako sa inyo tungkol sa bagay nito, sapagkat dito po nakasalalay ang pag-aaral natin ngayong
Bakit? Muli kong basahin yung John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, buong sanlibutan. Na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Una, pansinin natin dito na ang persona ng Ama ng Diyos at persona ni Kristo magkaiba. Hindi si Kristo at ang Ama isa. Yan po ay kasama sa debates natin noong nakarang Sunday. Tawagin din sa oneness. Hindi po yung totoo. Sapagkat ang buong sansinukob, ito'y nilikha sa tatlong persona, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Kung hindi natin paniniwalaan ito, wala natin kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan gawa rin ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. At dito, mapapansin natin, binanggit dito ang Diyos, at tumutukoy ito sa deity, kabuuan, o sama, at kay Kristo. Tanong ko sa inyo mga kapatid, panandalingan dito, gaano kamahal ng Ama, ng Diyos, ang sanlibutan? Gaya na lamang, di ba? Kanyang pagmamahal, kaya binigay ng kanyang anak. Sino ang inibig ng Ama? Ang buong sanlibutan. Kaya binigay si Kristo. At alam naman natin, sa madaling salita, si Kristo ang namuhay ng buong pagtupad sa kalooban ng Diyos. At si Kristo ang namuhay ayon sa buong hinihingi ng kautusan. Active and passive, ginawa ni Kristo. Para kanino? Para kanino? Sa buong sanlibutan. Ang tanong ko ganito, ligtas ba ang lahat ng sanlibutan? Tao? Oh, okay, mas masaubiling, tignan nyo. Ligtas ba? Para kanino ba si Kristo namatay? Sa? Okay. Hindi po kailanman sinasabi sa John 3:16 na si Kristo ay magliligtas sa lahat ng buong sanlibutan. Kasi kadalasan, ito po ang pagkakabasa ng maraming nasabing Kristyano na ang kamatayan ni Kristo, ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero hindi natin maitatanggi, inibig ng Diyos ang lahat, ang buong sanlibutan. Bakit? Siya may likha dito eh. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay ex nihilo, from out of nothing. At ang conclusion ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 31, lahat ng nilikha niya ay pawang mabuti. So therefore, minahal ng Diyos ang buong sanlibutan. Ibig sabihin, dahil minahal ng Diyos ang buong sanlibutan, ligtas na lahat ng tao. Anong sabi sa John 3:16? Sino lamang ang maliligtas? Ang sumampalataya. Hindi lahat ng tao maliligtas, kundi sino mang sumampalataya. Na umatras tayo ng 2 talata tungkol sa John 3, balikan natin ang John 1. John chapter 1, Bible study ito mga kapatid, no? Verse 10 hanggang 11. Ang sabi dyan, siya noon, sino tinutukoy ditong siya? Yung salita, ang ilaw, si Yesu Cristo, okay? Siya noon ay nasa sanlibutan. At ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Hindi siya kinilala. Verse 11, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling tahanan. Ibig sabihin, sa buong sanlibutan, lahat ng tao, at maging sa kanyang tahanan, ang Israel, na kanyang pinili, hindi rin siya tinanggap. So lahat ng tao, walang tumanggap kay Kristo,
Subalit, pagdating sa verse 12, may nakalagay na salitang subalit. Sa English po, but. No? Pag sabi pong but, pag nabasa niyo yung but, eh, magising ka. Mayroon pagbabago. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tingnan natin muli. Buong sanlibutan, hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap. Buong bayan niya, hindi rin siya kinilala. Ngunit, lahat ng sumampalataya at tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya tanong, sino itong mga sasampalataya sa Kanya? Yan po ang ating tatalakayin ngayong umaga na may kaugnayan po sa Deuteronomy chapter 7, verse 1 to 12. Ang ating pong serye na pag-aaral natin, Lord willing, every Sunday morning worship, ay ang lumang tipang kaligtasan, no? Lumang tipang kaligtasan, paano nagligtas ang Diyos doon? At mga leksyon ito sa atin sa bagong tipan. Lumang tipang kaligtasan at mga leksyon sa bagong tipan. Sa lahat ng bansa sa buong daigdig, nilikha ng Diyos, binigyan ng buhay ng Diyos, pero tanging Israel lamang ang piniling bayan ng Panginoon. Hindi lahat ng bayan sa buong daigdig pinili ng Diyos para Kanyang angkinin. Tanging ang bayang Israel lamang. Tandaan niyo, may kaugnayan Diyos kaligtasan. At pinalaya sila sa pagkaalipin mula sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. Si Moises hindi po itinalaga o isinugo para sa kaligtasan ng lahat ng bayan, kundi siya ay itinalaga at isinugo para sa kaligtasan ng bayang Israel sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ganito rin ang pagkakahirang sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay pinalaya sa kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya bawat taong naligtas sila sa biyaya ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Kaya bawat taong maliligtas pa, ay maliligtas sila sa biyaya ng Diyos. Israel ay tinubos mula sa pagkakalipin sa Ehipto bago ibinigay ang kautusan. Hindi muna yung kautusan na ibinigay para sila'y makalaya sa Ehipto. Ayon sa ating binasa kanina. Pinalaya muna sila bago ibinigay yung kautusan upang sila'y makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Silang pinalaya muna sa pagkaalipin sa kabinigyan ng kautusan upang sila ay makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Kristiyano din naman, siya iniligtas muna bago binigyan ng kautusan upang makapamuhay ng katwiran at kabanalan sa Diyos. Hindi kautusan ang magliligtas, kundi ang kautusan ay ibinigay sa mga naligtas. Tandaan po na yan. Ang kondisyon lamang ng Diyos sa mga Israelita na sila'y makakalaya sa pagkaalipin, magtiwala sa Diyos. Ang kondisyon lamang ng mga tao upang sila'y makalaya sa kasalanan ay ang magtiwala kay Kristo. At ito ang dapat matutunan ng lahat ng Kristiyano, na ang Kristiyano ay naligtas sa biyaya ng Diyos lamang. Dapat matutunan ng bawat Kristiyano na ang mga Kristiyano makakapamuhay lamang sila ayon sa biyaya ng Diyos. Ngayon kung ang buhay natin salungat po sa ibinigay na kautusan,
questionable ang buhay natin pagiging Kristyano. Kung di tayo marunong magpatawad, questionable yan. Kung di tayo marunong magsabi ng totoo, tapat, questionable yan. Marahil, ligtas ka, pero kailangan mo nang lumago upang makapamuhay ng may kabanalan. Ngayon, dito sa ating binasa sa Deuteronomy chapter 7, titignan natin ang dalawang punto lang. Madaling punto po. Una-una ay ang biyaya para sa Israel. At ikalawa, ang biyaya para sa mga Kristiyano. Napakadali lang po, no? Ating ilalantad kung paano iniligtas ng Diyos ang bayang Israel at ang kahintulan dito sa Bagong Tipan. Kaiba po yung pagliligtas mula sa Ehipto, hindi po yung pagliligtas mula sa kasalanan. At kaiba yung pagliligtas ni Kristo mula sa kasalanan, hindi po sa Ehipto. Okay? So tingnan natin una, ang biyaya ng Diyos para sa Israel. Ang biyaya dito, mapapansin natin, verse 6 ng Deuteronomy chapter 7. Ito po biyaya. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan. Ang ibig po sabihin ng banal, itinalaga, inihiwalay. Okay? Saan siya nila inihiwalay? Sa lahat ng bayan sa buong daigdig. Itinangi sila. Kaya ang pagiging banal ay itinangi, hindi po yung pagkikilos ng banal. Itinangi. Okay? Sapagkat ikaw ay isang itinanging bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari. Mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Tignan ninyo, ang biyaya ng Diyos sa Israel. Unang-una, sila ay mga hinirang ng Diyos. Hindi lahat ng tao hinirang ng Diyos. Hindi lahat ng bayan sa buong daigdig hinirang ng Diyos. Mayroong hinirang ang Diyos at yan ay ang bayan Israel. Sila'y pinagpala ng pagkakahirang. Marami pong nagsasabi, kahit mga nagsasabing Christian, unfair yan na may pinipili ang Diyos. Now, ito yung katotohanan din. Ang lumang tipan, ang siyang nagtatago ng katotohanan sa bagong tipan. Sa lumang tipan, napakalinaw na may pinili ang Diyos na bayan. Kaya pagdating sa bagong tipan, may pinili din siyang tao para sa kaligtasan. Okay? Ito yung sinasabi dyan. At ang sabi dyan, itinuring silang banal na bayan sa Panginoon. Ibig sabihin, siya ay hiwalay sa napakaraming mga bayan sa buong daigdig. Pinili ng Panginoong Diyos. Pinili para maging pag-aari ng Diyos. Hindi pinili para sila'y mamuhay kung anong gusto nila. Kundi pinili silang pag-aari ng Diyos, kaya naman binigyan sila ng 10 kautusan. Dahil pag-aari ng Diyos, pinili ng Diyos, kailangan silang gabayan ng mga kautusan ayon sa kalooban ng Diyos. Now, anong batayan ng kanilang pagkakapinili o kanilang pagkakahirang? Basahin natin muli ang verse 7 hanggang 8. Ganito po ang batayan ng pagpili ng Diyos sa bayang Israel. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alimang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon. Ibig sabihin, ginusto lang ng Panginoon ayon sa kanyang kapasyahan, inibig ka. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil religious ka. Sabi niya, kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Kaya inilibas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay
at tinubos kayo sa bahay ng pagkalipin mula sa kamay ng Paraon na hari ng Ehipto. Ano pong dahilan? Bakit po pinili ng Diyos ang bayan ng Israel? Dahil mahusay ba sila? Dahil magaling ba sila? Dahil mayaman sila? Dahil pinakamalaking bayan sila? Hindi. Ang sabing batayan lamang, iniibig kayo ng Diyos. Yun lang po ang batayan. Hindi po dahil gwapo ka, hindi dahil banal ka, na ginusto ng Diyos na ikaw ay ibigin. At dahil inibig ka, tinupad niya lamang yung kanyang tipan. Sa lumang tipan. Genesis 3:15. Binhi ng babae at binhi ng Satanas. Diba? Mayroon siyang piniligtas. At ang pagkakapili sa bayang Israel ay dahil yun ang inibig ng Diyos. Tinupad ang pangako na sila'y palalayain sa pagkaalipin sa kapangyarihan ng Ehipto sa magitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. At nung sila'y makalabas na sa bayang Ehipto, pinangalagaan sila ng Diyos, hindi sila iniwan. No? At sa kanyang pangangalaga, hindi lamang yung kanyang presensya, yung ulap sa araw, at apoy sa gabi, kundi yung 10 kausan. Nandoon ang pagmamalasakit ng Diyos. Pinagmamalasakitan sila. Pinagmamalasakitan sila mula sa kapangyarihan ng Diyos. For example, Exodus chapter 14, basahin lang natin. Exodus chapter 14, verse 30 to 31. Paano po nag-provide ang Panginoon sa bayang Israel na kanyang pinalaya mula sa pagkalipin? Yan lang sabi. Gayon, iniligtas ng Panginoon ang bayang Israel ng araw na yon mula sa kamay ng mga Ehipsyo. At nakita ng Israel ang mga Ehipsyo na patay sa dalampasigan. Nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginagawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo. At ang taong bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moises. Tanda natin, noong sila'y nandoon sa Ehipsyo, wala silang paniniwala kay Moises, ano? Medyo alanganin sila. Pero pagdating sa kanilang pamumuhay, sapagkat malaya na, tumibay ang kanilang tiwala kay Moises at higit pa, sumampalataya sila sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay nagsusustain sa kanila ng kanyang kapangyarihan habang sila'y naglalakbay bilang malaya. Now, iba pang provision ng Panginoon na pinakita ay yung inumin. Diba, sa disyerto, wala kayong makuhang tubig dyan. Nakita silang tubig, isang lawa na tubig, pero nung sila'y uminom, dahil sila'y nauuhaw, sumuka sila dahil ang tubig ay mapait, kung tawagin ay mara. Mapait na mapait, pero hindi iniwan ng Diyos ang mga tao ito sa kanilang buhay sa kapaitan. Diba? Kundi, nag-utos ang Diyos kay Moses na makitang sanga. Ito yung sabi ng Panginoon, itapon mo doon sa tubig na yan upang ang tubig ay magbago. Na marami ko nagbibigay ng kahulugan doon, yung sanga daw ay krus. Wala pong sinabi tayo dyan. Huwag natin bigyan ng meaning yon. Kundi, ang makikita natin, yung imposibleng angkinin ng tao ay pwedeng matamisin ng Diyos para mabigyan ka ng kahustuhan sa pangangailangan mo. Tingnan mo, sabi Exodus chapter 15, verse 25. Siya'y dumaing sa Panginoon, si Moses to, at itinuro sa kanya ng Panginoon ang isang punong kahoy, inihagis niya ito sa tubig, at ang tubig ay tumamis. Doon gumawa ang Panginoon para sa kanila ng isang batas na tuntunin, doon ay sinubok sila. Na mahirap kung tignan, bigyan ng ano yan, ng kahulugan na yun ng krus ni Kristo, ng buhay po ng mga tao yun ay pinatamis ni Kristo. Now remember, hindi po ito kaligtasan. Hindi ito kaligtasan sa mga Israelita. At binasa natin kayo na sa John 1 na pinuntahan ng Panginoon ng kanyang sariling sambahayan pero hindi siya tinanggap ng kanyang bayan.
So ito tumutukoy na ang pagpili ng Diyos sa bayan ng Israel, hindi kaligtasan, kundi pagpili ng Diyos sa bayan para maging kanyang pagtoo sa lahat ng bansa. Na mayroong mga taong kumikilala sa kanya, binigyan ng batas, lahat ng himala nasa kanila. At hindi lang yun, pati tinapay yung mana. Siguro hindi ko na kailangan explain yun. Sila naglalakbay sa disyerto, nagreklamo sila, wala silang makain. So nagbigay ang Panginoon ng tinapay mula sa langit. Mula sa langit. At yun ay malinaw sa Biblia, sa John 6, na tumutukoy ang Kristo. Yun ang totoo talagang tipo. Nagbigay ang Biblia. The Scripture interpret the Scripture. At ito ay binigay sa kanila. Araw-araw kumakain sila. Now, alam naman natin, tinapay ngayon ay salita ng Diyos. Dapat araw-araw kumakain din tayo dyan. At hindi lamang yun. Nung makuhaw silang muli, ang sabi ng Panginoon, Moises, mauna ka at hampasin mo yung bato at lalabas ang tubig. At alam natin, nagbigay din ng Biblia kung sino yung tubig niyon. The type of Christ. 1 Corinthians chapter 3. Na walang ibang bato kundi si Kristo. Yun ang malinaw na binigyan ng interpretasyon ng Biblia. Sa mga tweet, doon pa lamang sa lumang tipan, si Kristo na gumagabay sa mga tao. At bilang privilege ng mga tao ng Diyos sa lumang tipan, ang Israel, ang Diyos ay lagi nilang kasama, laging ka-fellowship. No? Hindi sila iniiwan ng Panginoon. Exodus 19 verse 14, ay verse 4. Ang sabi rito ni Moises, you yourselves have seen what I did to the Egyptian. Ang sabi, inyong nakita ang aking ginawa sa mga Egyptyo at kung paano dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin. Ibig sabihin po ng pakpak ng agila, ang agila po, hindi niya kailanman iniiwan ng kanyang inakay. Pag tinuturuan niya ito, ang una, pagka pinalilipad niya ang kanyang anak, no, sa pakpak muna bago bibitiwan. Ngayon, pag binitiwan ng ina, yung kanyang inakay, bababa ang ina para sasaluhin yung kanyang anak na lumilipad. At kapag bumagsak, sa pakpak uli. Ngayon, pag siya po ay nakakalipad na, sa ilalim naman. Titignan ng nanay, paano lumipad yung kanyang anak. Sa ilalim naman, para saluhin din, bababa. Mas pala, malayo-layo pa yung babagsakan. Pero pag ganyan ay marunong lumipad, pinababayaan na. Pero hindi nangangahulugan na pinabayaan siya ng ina. Ganun po ang Panginoon, yung fellowship niya sa atin, sa ating kahinaan, sa ating kamurahan, sa ating kabataan, hindi niya tayo iiwan. Fellowship with God. Then favor with God. Sa Exodus 19, verse 5. Yung pabor ng Diyos. Minsan yung pabor ng Diyos, hinahanap natin ito, gumagawa tayo para tayo maligtas. Maliit na naman. Tanda natin, tapos na po yung kalayaan ng bayan Israel dito. At sila ngayon sumusunod na lamang sa kalooban ng Diyos upang maranasan nila ang pabor ng Diyos. Okay? Sabi sa 5, kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Kailan sinabi ng Panginoon yung kausang ito? After na sila'y makalaya na sa bayan ng Israel. Andun yung favor ng Panginoon. Paano matatanggap natin yung favor ng Panginoon? If we obey the word of God. Kaya napakaganda po na lagi tayong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos upang ang pabor ng Diyos ay nasa atin at talagang hindi niya tayo itatanggi, kikilalanin na tayo'y ganyan. Okay. Nanawa natin yon. Paano pong pinili ng Diyos ang bayan ng Israel? Ngayon, dumako tayo sa pagtitipan. Ang biyaya ng Diyos para sa mga Kristiyano. Natanda natin ito. Ang tinutukoy natin mga Kristiyano ay ang iglesia. Okay? Yung lupo ng iglesia, mga Kristiyano. Hindi ko sinasabing kung sino-sino Kristiyano na hiwalay sa iglesia. Wala pong Kristiyanong hindi maaring magpasukob sa katawan ni Kristo. Bawat tao na nag-claim na siya ay katawan ni iglesia, dapat nakakapit siya sa katawan.
Hindi pwedeng mahiwalay. Di ba, kalingkingan ka ng katawan ni Kristo, subukan mo lang mahiwalay, putulin ka, mahiwalay, mapupuhay ko ba sa iyong sarili? No one can claim that he is a Christian na hiwalay sa iglesia. Imposible yan. Imposible. Unang-una, kung talagang ikaw ay Kristiyano, ano ang kalooban ng Diyos ni Kristo para ikaw ay talagang makitang sumusunod ka sa kanyang kalooban? Dapat kang bautismuhan. At ikalawa, dapat kabilang ka sa iglesia para maturuan ka ng lubusan nung sa ganun kasama ka sa banal na hapunan. Ngayon, ang tinutukoy ko rito, buong iglesia, subalit, pagdating sa kaligtasan, individual. Ang Diyos po, hindi po nagliligtas ng grupo. Tulad noong sa Israel. No? Ang Israel po, pinili bilang bayan, pero hindi ko sabihin lahat ligtas sapagkat number one, ang mga Hudyo hindi sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga dumating sa atin ang totoong kaligtasan. Ngayon, pumunta tayo, maliban doon sa kabuang bilang iglesia o Kristiyano, pumunta tayo sa individual. Lahat ng naging Kristiyano na naging kaanig ng katawan ni Kristo, sila'y mga hinirang ng Diyos. Kung paano ang buong national na pagkakahirap ng Panginoon sa Israel, individual pagdating sa bagong tipan. Kaya bawat Kristiyano na nandyan sa katawan ni Kristo, sila po ay personal na hinirang, pinili ng Diyos. Ephesians chapter 4, alam na natin ito. Ephesians chapter 4, chapter 1, Ephesians chapter 1, verse 4, ganito ang pagkakasabi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, ang sabi ni Pablo, kasama yung sarili niya, at kasama kanya sarili sa lahat ng taga Efeso. No? Ayon sa pagkakapili niya sa atin, isa-isa, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal na walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Nakita niyo? Pinili niya tayo ng Diyos bago pa lamang itatag ang sanlibutan. Sa anong layunin? Maging banal. Sa mga tweet, tayo po niligtas ng Diyos upang mamuhay tayo sa kautusan ng Panginoon nang tayo ay maging banal. Pero pagkakahirang ng bawat Kristiyano, kailan ginawa ng Diyos? Bago pa lamang, ano sabi sa ating Biblia? Bago pa lamang, likhain ang mundo. Ano po ang ibig sabihin niya? Ibig sabihin, ang pagkapili sa'yo ng Diyos, wala pong batayan sa'yo. Dahil hindi ka pa isinisilan, ni ang mundo, hindi pa ka nasasagawa, pero pinili ka ng Diyos. Hindi dahil mabait ka, dahil ikaw ay mabuti ka. Sabi na, hindi. Alam na ng Panginoon, natatanaw niya na. Kung natatanaw niya na, kung sino ka, sa darating panahon, dinadayo ng Diyos sa sarili niya. Ibig sabihin, mayroon siyang favoritismo. Di ba? So, ang pagpili ng Panginoon, hindi batay roon sa natanaw niya, kundi ang pagpili niya ayon sa sarili niyang kalooban. Tulad sa bayan Israel, pinili sila hindi dahil sa kanilang batayan, kundi dahil inibig lamang sila ng Diyos. Hindi sila pinakamalaking bayan, hindi rin sila pinakamaliit na bayan, kundi pinili sila dahil inibig ng Diyos. Ganon din ang bawat Kristiyano, pinili sila ng Diyos bago palikay ng mundo dahil yun ang inibig ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 11, sa Ephesians 1:11. Sa Kanya'y tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga na ng una pa ayon sa layunin niya na gumawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Tatlo po ang sabi dyan. Ayon, unang-una, sa layunin niya. Ikalawa, ayon sa pasya niya. Ayon sa kalooban niya. Ganun po ang pagkakapili ng Diyos sa mga maliligtas na Kristiyano. Pagpapala po ang pagkakahirap nito. At tingnan nyo, si Kristo ba ang gumawa ng lahat ng ito?
Yung mga oneness, pinipilit nila na si Kristo ang Ama, si Kristo ang Anak, si Kristo ang Espiritu. Nanalangin si Kristo sa Ama. Kung si Kristo ang Ama, sino yung pinapanalingan ni Kristo doon sa atin? Sabi naman na, si Kristo mo galing yun. Nagkahagi siya ng boses sa taas. Hindi niloloko niya pagka-Diyos niya. Tulad yung Noe Sons na mga kandidato, no? May kumakandidato, siya rin yung Ama. May kumakandidato, siya rin yung Anak. Sabi ng Ama, sinungaling niya, magkasabi siya Anak. Sabi ng Anak, sinungaling niya, sabi ng Ama. Nandito siya, isinunod sa langit ngayon. Ano kalabuhan niya? Now, tingnan natin. Yung pong pagkakahiran ng isang makasalanan upang maligtas, ito'y gawa ng Diyos. One God in three persons. Ephesians 1:3, verse 5. Tingnan niyo ang pagkakasabi. Ephesians 1:3 to 5. Ang sabi sa verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama. Kanya? Ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sinabing purihin ang Diyos Ama na siyang Jesucristo. Hindi. Ng Panginoong Jesucristo. Na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual na sangkalagitan. Espiritual. Verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y tinilaga sa pagkukupot upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Nakita niyo yung tatlo? God the Father, Son, Holy Spirit. Ang Ama ang siyang umibig sa atin, si Kristo ang tumubos sa atin, ang banal na Espiritu nagmulat sa atin upang makilala natin ang Ama at si Kristo na sa ganun sumampalataya tayo. Gawa ng Espiritu Santo ang magmulat sa atin. So, ang pagkakapili sa atin, gawa po ng Trinidad, ng tatlong persona sa isang Diyos, tulad po ng paglikha ng sanlibutan. Tayo yung bagong nilalang, ang sanlibutan ay ang nilalang ng Diyos na kaligtaan mga bagay. So tayo po ay kinupkop sa pamagitan kay Kristo. Biyaya ng Diyos lamang po ang gawang ito ng Trinidad. Tulad ng testimony ng mga taga-Thessalonica na sinabi ni Pablo, 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ang sabi po, 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 14. Ang sabi ni Pablo, ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamagitan ng pagpababanal ng Espiritu. Tatlo na agad binanggit. At pananampalataya sa katotohanan. Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Hinirang naman, binulat ng Banal Espiritu upang makilala si Jesucristo. Nang sa ganon, ang ginawang katubusan ni Kristo ay lumapad sa atin mula nung tayo mamulat, kaya tayo sumampalataya kay Kristo. So lahat ng ito ay gawa ng Trinidad. Napatayan ang pagkakahirang sa atin. Anong batayan? Bakit tayo hinirang? Dahil tayo mahusay? Hindi po, para rin sa Diyos. Para sa Kanyang biyaya. Pero wala tayong batayan sa sarili natin, pero inibig tayo ng Diyos. Kaya yung mga ginagawa ngayon ng mga tao, na sila'y nagpapakabala, nag-i-ermitanyo, nagtatago sa ngayongin, umakyat sa ngayong, para hindi sila magkasama. Sa inyo ba sila tumitira hanggang isang taon, hanggang mamatay kasi si Baba daw makasalanan. Talagang nagsisikap sila maging banal sa kanilang sariling pamamaraan. E gayong ang kaligtasan ay gawa lamang ng biyaya ng Diyos. Ngayon, kung halimbawa man sila ay tanungin mo, ikaw ba ligtas na? Oo, bakit? Biro mo naman, 10 taon ako na sa inyo.
10 taon ako nandun sa poste ng flag, sa flagpole. 35 taon ako sa kumbento, nagmongha. Eh, ligtas ako. Sino napupurihan? Pero tingnan natin sa Ephesians 1, verse 6 to 7. Sino dapat mabigyan ng kapurihan sa kaligtasan ng mga Kristiyano, sa mga hinirang ng Diyos? Sabi sa is, para sa ikaw pupuri ng kanyang maluwalhating biyaya, na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal, si Kristo. Sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Only by grace. Biyaya. Kaya nga ang isang Kristiyano, habang lumalago, lumababa sa kanyang sarili, hindi nagmamataas. Marunong siyang kumilala, kailan siya magsalita, kailan naman siya magpakabata. Only by grace. Yan po ang sinasabi. Hindi lamang sa biyaya ng Diyos, kundi sa mayamang habag ng Diyos. Hindi niya sabi sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Now, tandaan nyo, hindi po ito yung pag-ibig dito ulit, ha? Damdamin ng Diyos, kawawa naman si ganito. Ibigin ko siya, no? Ang pag-ibig ng Diyos walang batayan. Kundi yung pag-ibig niya ay wala po itong tinitignan kapalit. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig, at sabi dyan, maging tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Sa kabila daw na tayo patay sa kasalanan, rebelde sa Panginoon, pero hindi yun naging dahilan para umatras ang Diyos. Pero ang dahilan, kaya siya nagpursige pa rin na tayo ay kanyang iligtas dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi damdamin, hindi emosyon, kundi yung kanyang desisyon, yung kanyang kalooban. Kahit sino ka pa, dahil kita'y inibig, ililigtas. Makita niyo, napakaganda ng kaligtasan, wala talaga tayong may pagmamalaki. Kung Kristiyano ka, wala ka talagang may pagmamalaki. Ikaw ay naging Kristiyano dahil sa biyaya ng Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon, ginawa ito ng 3 persona. Nasaan yung oneness? Kung oneness, hindi siya maliligtas. Ibig sabihin, nung napako si Kristo, yung Ama ang napako. Hindi tatama yun. So ngayon, ang lahat po ng mga tinubos ni Kristo, mga hinirang, ay kanyang pinangalagaan. Kung paano niyang pinangalagaan ang bayang Israel mula sa pagkalipin sa Egypto, binigyan niya ng kautusan at pinangasiwaan ng kanyang pabor at ng kanyang pagpapala. Gayon din ang mga Kristiyano. Kaya niligtas ni Kristo, ikay tinubos ni Kristo, ngayon naman, mamumuhay ka sa salita ng Panginoon. Kaya salita ng Panginoon siya nagpapatibay ng ating pananampalataya. Tumitibay ang ating paniniwala. Kaya ang sabi sa Romans 1:17, the just and matured shall live by faith. At ang faith natin hindi lundag sa dilipanan, kundi ang faith natin batay sa mga salitang ating natutunan. Kaya tayo man ay pinagmamalasakitan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan araw-araw. Huwag kayo malungkot kung tayo may nasa gitna ng mga pagsubok, asakit, o di kaya maging sa ating pagbagsak sa kasalanan, nagkamali tayo. May pangako ang Diyos eh. Kanina ba yung pinangako ng Diyos yung 1 John 1:9? Hindi sa lahat ng Kristiyano, ay lahat ng tao. Pinangako yun sa mga Kristiyano na kung ating ipapaya ang ating kasalanan, mga kasalanan, siya tapat at banal na ikaw'y patatawarin at hindi na patatawarin, lilinisin ka pa sa lahat ng karamihan. Ibig sabihin, hindi ka na uungkatin pa, hindi ka na pamumukhaan pa sa iyong nagawang kasalanan. Once pinatawad ka din, God forgive you. Nandun ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi lamang yun,
pati provisions ng Panginoon, lahat sa araw-araw. Tingnan nyo, yung provision niya sa atin, sa araw-araw, yung panustos niya, sa lahat ng bagay sa buhay natin, emotional, physical, spiritual, ano pa man, material, ito ang sabi ng Panginoon sa atin. Dapat natin tandaan ito. Romans chapter 8, verse 30 to 37. Romans 8:30 hanggang 37, basahin ko lang po. Diretso ito. Ang sabi, at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ganun po yung mga pinili, itinalaga, tinawag, para maligtas. Then that one, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ganito, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Yan yung provision ng Panginoon. Lahat ng bagay. Now, again, nandun na naman yung doctrine about two persons in one God. Ipinagkaloob ng Ama ang kanyang anak. Then 33, sino magsasakda ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? May pinili, di ba? At ang Diyos, ano siyang umaaring ganap? Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siya muling binuhay mula sa mga patay. Na siya rin nasa kanan ng Diyos. Na siya rin namamagitan para sa atin. Siya ba magsasakda sa atin kung tayo bumagsak? Hindi. Sabi 35, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? Ang kapighatian ba? Ang mga pag-uusig ba? O ang tagutom? Ang kahubaran? O ang panganib? O ang taba? Nakita niyo provision ng Panginoon? Safety ka. Wala makipaghiwalay sa iyo. Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo, kami pinapatay sa buong araw, kami ay tinuturing ng mga tupa sa katayan. Yan ba yung tinanggap ng mga apostol ng yun? Dahil para sa atin, may padala lang sa atin ang katotohanan ito. Eh sila mismo yung unang gustong patayin. Sabi sa 37, ngunit sa lahat ng mga bagay nito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa magitan niya na sa atin ay umibig. Sapagat ako naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay sa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alimpamang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na natay Kristo Jesus na Panginoon natin. Wala po eh. Wala makapaghiwalay. Kaya tanong ko sa inyo, kayo ba'y handa ng mamatay? Ay, kung sabihin, tama bang inyong pananampalataya? Tama bang inyong kaligtasan? Dahil kung tamang kaligtasan mo, batay sa mga sinasabi sa kasulatan, wala makapag-iulay sa iyo. Pero kung wala ka pang katiyakan, hindi mo alam paano ka naligtas. Okay? Mag-aral ka. Kailangan pag-aralan mo ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Sa mga leksyon natin sa buhay. Bawat pagpapalang tinatanggap natin bilang Kristiyan, mulang lahat sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa ating sipag sa trabaho, hindi dahil sa tayo matalino, kaya natin nagagawa yung mga imposible bagay na makapag-experiment tayo, biyayang lahat yan ng Diyos. Ang layunin, bakit tayo pinagkalooban ng ganong klase, estado ng pagpapala sa buhay natin, para i-glorify natin ang kanyang biyaya. For the glorification of His grace, ang sabi sa Ephesians 1:6. Nasaan ang pagmamataas na nagsasabing Kristiyan? Sabi ni Paul, by the grace of God, I am what I am. Talaga. Yun ang sinabi. Diba? Taong naligtas sa biyaya. At dahil siya naligtas sa biyaya, alam mo, iibigin niya ang Diyos. At iibigin niyang maglingkod sa Diyos. Bakit iibigin ng Diyos? Ang sabi ni Jesus Christ sa John 14:21, ang sino mang nagtataglay ng aking salita at ipinamumuhay ito, siya yung umiibig sa akin. At iibigin ko siya, at iibigin siya ng aking Ama. At hindi lamang yung kami maninirahan sa Kanya.
Ang isang taong naligtas sa biyaya, iibigin niya ang Diyos. Ibig sabihin, susundin niya kung anong sinasabi ng salita. Magbabago ka talaga. Katungkulan natin baguhin ang ugali natin. Kung mayroon tayong gagalito, nakipagkasundo. Kung mayroon tayong inggit, alisin natin ang inggit, kundi maging generous tayo. Tayo may pait sa ating puso, pasiburin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Alam niyo yung kayamanan ng biyaya ng Diyos, hindi kayang arugin. Pero maaari nating makamit ang biyaya niya. Ang kailangan na natin, paano natin ito ipantustos sa ating kapwa? Paano natin ito gamitin sa ating kapwa? Na madama nila ng biyaya ng Diyos na sa atin. Pero kung tayo mismo ang humahamak sa iba, hindi yung biyaya. Pamuhay natin ang biyaya. So nakita natin kaligtasan sa lumang tipan, kaiba sa kaligtasan, pero iisa lang ang kahulugan. Pinili, pinaburan, pero ganun din sa mga Kristiyano, pinili, pinaburan, kinamatayan ni Kristo. Bagaman parehong prinsipyo, pagkakapili ng bayan, pero hindi alam na natin, hindi lahat ng Israelita ay naligtas. Kaya nga pagdating sa bagong tipan, isa-isang tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili. Upang maligtas at mabuhay ayon sa salita ng Panginoon. Yan po ang aral ng lumang tipang kaligtasan sa atin ngayon sa bagong tipang kaligtasan. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa iyong pong biyaya, hindi po nagbabago. Ang lumang tipan ang siya pong batayan namin, Panginoon, sa buong katotohanan sa mga nangyayari po sa amin dito sa bagong tipan. Kung paano kami tinawag, ang kami pinili, itinababantay lamang sa iyong pag-ibig, sa iyong pong kalooban. Wala pong anumang dahilan sa amin na kami tignan ninyo kaya kami iibigin, kundi dahil lamang sa iyong pong kalooban na ibigin. Sino man kami? Gaano man kami katinding makasalanan? Ngunit ang pag-ibig ninyo, kailanman hindi ibababa. Kaya sino naman, Panginoon, ang makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig ng Kristo? Wala po, Panginoon. Kaya dapat lang kami umibig sa inyo, magpatuloy maglingkod sa inyo, mabuhay po, nakaaya-aya, maging isang liwanag sa mga taong nasa ating kapaligiran. Maraming salamat po, tumaming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.